Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Itong araw na gawa ng Diyos para sa akin at sa inyong lahat. At dapat tayong magalak. Dapat tayong magpasalamat sapagkat isang araw na naman na masasaksiyan, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Katotohanan na palagi tayong magbantay, lalo na ngayon sa panahong ito, literally speaking, sa bawat isa, continue to observe the minimum safety protocol na pinaiiral natin ngayon. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kapag hindi ka sumunod, COVID-19 ang tatanggapin mo sa halip na blessings. Though, hallelujah, ano man ang sitwasyon, matuto tayong magpasalamat. Hallelujah. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga is kailan tayo hinayaan ng Diyos. Hindi po ito yung pinabayaan, no? So para maintindihan natin yan, pag-aaralan natin ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin at ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa buhay natin sa buong araw na ito. Hallelujah. Purihin ka, Ama, dakila sa lahat, makapangyarihan, mahabagin, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat tunay na hindi mo kami pinababayaan. Ayon sa pangako mo, iyong tinutupad sa amin. O Diyos, hallelujah, nagpapasalamat kami sa araw na ito na nilikha mo. At tunay nga, alam namin lahat na marami kang mabubuting bagay na nais gawin sa buhay namin. At kami po, O Diyos, ay nahahanda na magpasakop sa iyong kalooban. Ama, alisin mo po ang lahat ng hadlang, maging ang kasalanan, ang pagsuway, at huwag mo pong hayaan, O Diyos, na huwag kaming magpasalamat sa lahat ng kabutihan ginagawa mo, sapagkat tunay nga, ang lahat ng aming tinatanggap ay higit, Panginoon, higit sa pagiging karapat-dapat namin. Hindi man kami karapat-dapat, ikaw ay tapat na nagmamahal sa amin, O Diyos. Hallelujah. Lord, pinakakatiwala ko po ang mga kapatid namin ngayon na papasok sa trabaho. Ingatan mo po sila, O Diyos, at patuloy na ilayo sa anumang karamdaman, infection, Lord, in the name of Jesus. Keep them be reminded, Lord, of observing the safety protocols, Lord. Panginoon, tunay nga, O Diyos, naniniwala ako na maging ang pagsusuot ng face mask is an act of faith and never an act of doubt. Sapagkat tunay nga, O Diyos, hallelujah, ito ay ginagawa namin bilang pagsunod sa kalooban mo. O Diyos, do not allow every one of us to test you, Lord. Huwag mo pong hayaan na may mga anak ka, O Diyos, na itetest ka, Panginoon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa ilang. So, Diyos, sa umagang ito, hallelujah, continue to provide for all the needs of our brothers and sisters according to your promises. Father God, I pray, O Lord, for your complete protection from COVID-19 infection, Lord. Maging ang aming mga members of the family, ingatan mo po, Diyos. At alahin po namin, Ama, na lahat ng kalooban mo ay aming sundin. Magtiwala kami sapagkat tunay nga ikaw ay tapat at banal, Panginoon. Makatwiran ka, O Diyos. Hallelujah. We also pray right now, Lord, hallelujah, sa pangalan ng Panginoon Kristo sa aming mga kapatiran sa Parañaque, sa Las Piñas, maging sa Masbate, O Diyos, maging Panginoon sa Leyte. Ikaw po ang mag-ingat. Lord, na tunay nga, O Diyos, nagtanim kami ng iyong salita at dalangin namin, Ama, na tunay nga mamunga ito sa bawat kaluluwa na nakarinig, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita ay hindi nasayang sa mga tao na nanampalataya. So Lord, ikaw po mag-ingat sa kanila, Panginoon, at dalayan po namin na dumating ang panahon na sila, O Diyos, ay lalago at tatayo sa kanilang pananampalataya
at maglilingkod sa iyo ng buong katapatan. In the mighty name of Jesus. Lord, continue, Lord, to bless everything that we are handling right now. Everything, Panginoon, na ginagawa namin, i-bless mo, Lord. Dalayan po namin, maluwalhati ka, O Diyos, sa lahat-lahat ng aming ginagawa, Ama. Maging tapat kami katulad ni Joseph, never doubting you, never asking question. So thank you, Father. Thank you, Jesus, for everything, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Ama, na ma-enjoy namin ang lahat-lahat at ibalik namin na may pasasalamat ng pagpupuri at pagpaparangal sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Amen and Amen. Hallelujah. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung huling bahagi ng chapter 1, Romans 1:24 to 32. Hallelujah. Paalala lang po mga kapatid, recap. So yung unang bahagi ng Romans chapter 1 ay pinag-usapan natin the righteousness of God. Yung kanyang pagliligtas, no? Ang katwiran ng Diyos ay ang kanyang pagliligtas sa kanyang mga anak na nanalig sa kanya. Next, pinag-usapan din natin ang patungkol sa wrath of God, ang poot ng Diyos, hindi galit, poot. Okay? And then number 3, ay ating mula dito sa chapter 1 up to chapter 3 ng Romans, ay pag-uusapan natin ang tinatawag na kasalanan. Hallelujah. So ano ang kasalanan, no? Now, paalala rin po mga kapatid, natuto tayo kay Pablo, his attitude towards the gospel. Dapat yun din ang ating maging attitude ngayon. Number 1, obligated to share it to all. Number 2, very eager, excited, yung bang gustong-gusto, no, masaya na maibahagi ang salita ng Diyos sa iba. And then number 3, not ashamed, hindi mo ikahiya ang mabuting balita na tinanggap mo sapagkat narito, ito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Hallelujah. Glory to God. Sa umagang ito, tingnan natin po, basahin po natin Romans chapter 1, verses 24 hanggang 32. Mabibigat po ang salita ng Diyos. Dalangin natin na bato-bato sa langit ang tamaan ay magsisi. Hallelujah. Sapagkat tunay nga, napakabuti ng Diyos para ialay niya sa atin ang kanyang buhay. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kaalayan sa isa't isa. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kaalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga ditumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at
at pagdaraya, sila'y masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapangmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayon man, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Hallelujah. Napakatalas ng salita ng Diyos. Glory to God. Mga kapatid, sabi nga, ang Lord, kapag nangusap, hindi siya mapilit. Hindi katulad ng dyablo na bulong ng bulong, hindi titigil hanggat hindi tayo bumibigay. The Lord teach us a lesson. Minsan, hinahayaan niya tayo sa ating mga maling pamamaraan. To teach us a lesson, God gave us over to our sinful ways. Parang ang bata na sinasabihin mo, wag gawin ito, pero gagawin. No? Hallelujah. Sabi nga natin, the Lord treated us as His children. No? Kayang-kaya niya na sabi nga, tulungan tayo sa lahat ng bagay. But sometimes, we must learn the hard way in order to see the faithfulness of God. Maririnig natin ang mga masasamang gawain ngayon. At sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan nito ay ang kamatayan. So lahat ng tao na kasala ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ang layunin ng aklat ng Roma ay ipahayag sa tao na may pag-asa. Tuloy po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. At kahit tayo ay napapalayo sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa kasalanan, ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Ang Panginoon ay lagi pa rin nating kasama. Tayo talaga ang nagdidesisyon, hallelujah, na lumayo sa Kanya. When we committed sin, that is our own way to step away from His grace. Sa pag-aaral ng Roma, Paul connects our sinful behavior with false worship and idolatry. So, sabi nga natin, ang mga kasalanan na ating nagagawa ay bunga ng mas malalim na kasalanan. Okay? Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because you have rejected knowledge. I reject you from being a priest to me, and since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Hallelujah. Praise God. Sabi nga sa Tagalog, nalipol ang aking bayan dahil sa di pagpapalaga sa akin. Sapagkat itinakwil ninyo ako, kaya tinatakwil ko naman kayo bilang saserdote. At yamang kinalimutan nyo ang aking kautusan, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Hallelujah. So what makes a person perish? Ano ang dahilan para ang isang tao ay mapahamak? Ang sagot po, his lack of knowledge. No? Lagi nating iniisip that because of sin. Okay? Because of sin, what makes a person perish? Sabi nga, pag-usapan natin ang kasalanan according to the dictionary, an offense against religious or moral law, pagsuway, paglabag, transgression of the law of God.
But the Bible says, according to the Bible, sin means to miss the mark. Ibig sabihin, to miss the standard of perfection established by God and evidenced by Jesus. Ibig sabihin, our failure to meet God's standard. No? So, ano ibig sabihin? Hindi natin alam yung nangyayari? No. Sabi ng Romans 3:20, sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng taong kasalanan sa pamagitan ng kautusan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alalaman natin ang kalugod-lugod at hindi. Kaya nga kapatid, nagagawa natin ang isang bagay kasi hindi natin lubusang naiintindihan. Kung may nakalagay sa daanan na dead end at itinuloy pa rin natin ang pagpasok sa lugar na yon, hallelujah, you will only know what dead end means sa pamagitan na ikaw mismo ay pumasok sa isang daanan na dead end. Ibig sabihin ng dead end ay putol. Wala nang labasan. Okay? So, ganun. Nakalagay sa isang gamot. Ipahid. So, ininom mo. So, you will only learn the consequence by failing to follow instruction. Romans 4:15, ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. What makes a person perish? Mga kapatid, sinagot yan ng Panginoon sa Luke 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. So sa krus sa Kalbaryo, sinabi ng Panginoon, sinabi ng ating Diyos na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hallelujah. So, bakit napapahamak ang tao? Kung alam niya ba mapapahamak siya, gagawin niya. Tama naman, di ba? But sometimes, nakarinig na tayo ng babala, ginusto pa rin natin. Nakakalungkot ang isang taga Cavite, taga General Trias, na namatay dahil sa simpleng pagsuway sa curfew hours. Nagkataon, napunta siya sa kamay ng mga tao na hindi maganda ang kanilang ginagawa. So, ano naging bunga nito? Nagbunga ito ng kamatayan. Hallelujah. If only we follow what is being implemented, this is for our own good. Katulad din na salita ng Diyos, nakasulat na, ayaw pang alamin, ayaw pang saliksikin. Number 1, kailan tayo hinayaan ng Diyos on what we are doing? So, ang Diyos pag nangusap, isang beses lang. At kapag hindi ka nag-pay attention, you might miss what He is instructing us to do. Number 1, God gave them up in the lust of their hearts. No? So, hinayaan sila ng Diyos sa pita ng kanilang mga puso. Verse 4, therefore, God gave them up in the lust of their hearts. Ano ang nilalaman nun? To impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. So when we refuse God, why is it that people abuse their body?
and subject them to immoral acts. No? So, ibig sabihin, pag ang tao tumalikod sa Diyos, automatic ang kanyang gagawin ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng verse 25, the sin of idolatry. I repeat, the sin of idolatry. Because they exchange the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. Katotohanan po ang mga bagay na ito. When you refuse to honor God as He is, that is already a sin. If you intentionally give God the glory and honor He deserves, that is also a sin. You know God is the one who do all the good things, and yet you rather choose the opposite. Kaya dito, ang nakikita natin mga kapatid, ay ang bunga ng kasalanan, ng pagtalikod ng tao sa Diyos. The scriptures as a whole teaches that homosexuality is a sin. No? Ito ay tinukoy ni Pablo sa Romans. Sabi nga ng unang Korinto chapter 6 verse 9, the sin of homosexuality, hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag niyong dayain ng inyong sarili ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. So nakita natin dito mga kapatid, but Paul did not focus on this. Paul is trying to tell us that homosexuality and idolatry is a part of a bigger sin. At yun, ang nakikita natin ay ang mga sintomas ng kasalanan ng pagtalikod sa Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 10, sin of homosexuality, ang kautusan ay ginawa rin dahil sa mahihilig sa kalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga kidnapper, mga sinungaling, mga bulaang saksi, at sa sinumang sumasalungat saan? Sa wastong aral. Homosexuality is a symptom of our rejection of God, of our rebellion. Narinig na natin ang salita, alam na natin ang kanya salita. At sabi nga ni Paul, kahit wala nangangaral sa inyo o walang nagpahayag sa inyo nito, in a way, everything about God is clearly seen in His creation. At syempre, yung tinatawag nating konsensya natin, no, yung kumukurot sa atin kapag may mali tayong ginagawa. That is our alarm system. That is the alarm that reminded us that we did something wrong. Today, the world condemns the church because we don't approve what they like. Ang pinaglalaban ng sanlibutan ngayon ay ang karapatan ng tao na magmahal. But they are not showing love, but they are showing sensuality. Kahalayan. Ang pag-ibig ay hindi yung sex. Ang pag-ibig ay yung tinatawag nating kalooban ng Diyos. Hindi pwede matawag na mahal mo isang tao at gumagawa kayo ng mali. Because sabi nga, ang tunay na pag-ibig, the agape kind of love, hindi siya natutuwa sa gawang mali. Kaya ulitin natin sabi ng 125, because they exchange the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. Amen. So, ang ikalawa, dahil nag-give in sila sa lust of their hearts, so nadimla ng kanilang isip. Sabi nga natin, sin begat sin. Kapag nagkasala ka at nakagawa ng kasalanan, automatic nanganganak ito, palalim ng palalim, hanggang hindi ka na makaahon. Parang kumunoy. Hallelujah.
Number 2, God gave them up to dishonorable passions. God gave them up to dishonorable passion. So, sabi nga natin, yung number 1 and number 2, it happened na God gave them up because they insist to do those sinful ways. Talagang ang tao, inilalaban niya yung gusto niya, kahit ikapahamak niya. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. No? And verse 27, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So ulitin ko, Paul is not magnifying yung tinatawag nating homosexuality, but he is trying to imply that homosexuality and idolatry is a symptom of rejection or rebelling against God. Kaya sabi nga dito, number 1, binigyan ng pansin that everything is because of the lust o yung pita ng laman. He highlights the relationship between women with women and men with men. No? So, anong binigyan niya ng diin dito? Na ang pakikitungo ng lalaki, yung tinatawag natin pakikipagtalik ng lalaki sa kapwa lalaki at ng babae sa kapwa babae, yun ang pinakikita ni Paul, that it is a sin. Nakakalungkot isipin that people, when they turn their back against God, that is the time they do the things that against the will of God. Kaya it is the natural way na ang lalaki ay may relationship, procreation relationship sa babae. Kaya nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae is for procreation. No? But right now, dahil sa kasalanan, instead of having a relationship with the opposite sex, ang lumalabas, they rather choose the same sex. Kaya nga, ayan na, andyan yan. Sintomas ito, hindi ito yung ugat. Kaya sabi nga natin, in the church, we welcome the LGBTQ. But what we do not welcome is the very act of sin. We love them, and we are willing to accept them as long they turn their back from sin and accept the Lord as their Lord and Savior. Number 3, God gave them up to a debased mind. So habang ang tao ay nalululong sa kasalanan, ibinababa niya, no? Sa isa, sabi nga natin, tayo nilikha bilang tao, but right now, nag-aasal hayop tayo. Na-absorb natin yung ginagawa ng hayop. Hallelujah. Kaya sabi nga, may nagsasabi, huwag ipainom sa bata yung gatas ng baka, sapagkat at the end, mag-aasal baka. Baka tama. O sabi nga natin, still kulang pa ang studies about that. Pero ang alam ko, ang aso, pag nag-away, talaga nagkakasakitan. At minsan, parang ang tao, pag nag-away at nagkagalit, hindi titigil hanggat di nasasaktan ang isa't isa. So di ko alam kung sino ang kumopya, kung hayop o yung tao. Romans 1:28, and since they did not see fit to acknowledge God, hindi nila kinilala ang Diyos, bilang Panginoon, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. So yung mga bagay na tunay nga hindi dapat gawin. And right now, ang tao ay nagpapaka dalubhasa ngayon
nagpapakadalubhasa sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, this is the root sin. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-isip at sa mga ditumpak na asal. Nakakalungkot isipin, Romans 1:29, they were full, punong-puno with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, chismosa. Sa Tagalog, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya, sila'y masisit-sit. Yung tinatawag nating chismoso. Kaya ngayon nababasa natin napapanood natin sa mga balita, babasa ko sa mga FB, sabi nga kung wala kaming ayuda, i-accept nyo na kami sa curfew. These people are focusing on money when the government intention is to keep us from COVID-19. Nakita ko maraming tao tumanggap ng ayuda at nakalulungkot. Ewan ko ba naman itong mga reporter na ito, lahat ng tinatanong, hindi masaya ang sagot. O talagang hinahanap lang ng mga reporter ng TV, ng balita, yung mga magsasabi ng di maganda sa gobyerno. Marami nagagalit, sabi mga taxpayers, sapagkat sila nagpapakahirap at nagbabayad sila ng buwis, pero sa oras ng pandemya, ang nakikinabang ay yung mga tao na walang trabaho, mga tambay, mga gumagawa ng hindi kalugod-lugod. So para lumalabas, sinisisi nila ang gobyerno sa desisyon nito na tulungan. Sabi nga, tulungan ang nangangailangan. Sabihin nila, nangangailangan din kami. But I tell you, brothers and sisters, this is sin in its worst. Ito ang bunga ng kasalanan sa isang mga tao na yumayakap sa kasalanan. Minsan tayo na rin, kahit mga Kristiyano, nagpapagamit tayo. We can be instruments of evil and malice. Dalawa, sabi nga ng banal na kasulatan, kapag inalaw mo ang isang tao na gawin without giving him warning, alam mo nang maling ginagawa ng tao at hindi mo siya sinabihan, you are already an instrument of evil and malice. We are supposed to be a reminder of what is right, not a judge. Hindi po tayo ang hukom sa tao. Kapag nakatingin ng tao sa kanila, they will be reminded that what they are doing is wrong. But it doesn't mean we condemn them. Slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents. Baka nagugulat tayo, nakikita na natin ito araw-araw. Mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang. But these are only symptoms. Ito yung sintomas, ito yung bunga ng mas malaking kasalanan ng tao, ang pagtalikod sa Diyos. Nakakalungkot pero totoo yan. People hate God because they prepare to worship and serve idols. He calls us to pursue holiness. Nakakalungkot ang kalooban ng Diyos sa tayo'y ilayo sa kasamaan sa pamagitan ng paglapit sa Kanya. Pero mas pinili ng tao na sambahin at parangalan hindi ang Diyos, kundi ang mga Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao. Hallelujah.
slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventor of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, and ruthless. Napapanood niyo sa TV, pagpatay, pananakit sa matatanda, pagtataksil sa asawa, pag-abuso sa mga anak. Kaya hindi tayo magtataka na kung nagawa nga saktan ang mga anak, hindi malayong saktan ng bansa ang ibang bansa. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit nagkakaroon ng digmaan. Hindi tayo nagtataka kung bakit nagkakaroon ng pagnanakaw. Mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Hallelujah. Sabi nga ng Romans 1:32, though they know God's decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. So when a Christian fails to share the truth, you silently approve these works of sin. Kaya nga, kahapon tinatanong natin, hallelujah, are you suppressing the truth? Or are you sharing the truth? Yung katotohanan. Kaya mga kapatid, my people are destroyed for lack of knowledge. If they will be given the right information, the right knowledge, then they will turn their back to sin. Nalalaman nila ang utos ng Diyos sa dapat mamatay ang mga gumagawa nito, gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Kaya naalala niyo yung tinatawag nating annual Parade of Pride na sinasabi na kung saan yung color rainbow na ginamit nila as a symbol of lust, same-sex marriages, same-sex relationship. Ngayon sa Amerika, mas proud sila sa ginagawa nila kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, starting from these verses, sa chapter 1, makikita na natin ang muka ng kasalanan. The effect of defying will result to more sins. The effect of rebellion to God will result to bigger sins. Hindi po kasalanan Diyos na tayo'y nagkasala. Sabi nga, kaya nga God gave them up to their lust. James 1:13, huwag sabihin naman kapag sila'y dumaranas sa pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Verse 14 and 15, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Kaya nga sabi ng 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos sa dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba'y gumagawa ng gayon. Paul presented the good news to all worst people of this world. There is hope. There is still God who is willing to accept if people turn their back from sin. Hallelujah. The book of Romans is not only about sin, but it is also about the gospel. The only way to save people from the effect of sin.
Hallelujah. Praise God for this book of Romans. Praise God for God really moved Paul to share the truth that will open our hearts and mind to the greatness, to the righteousness of God. Imagine that even the worst of all the worst sinners in the world, God offers the gospel of salvation. Sabi nga tayo nga mismo, mga Kristiyano, hindi tayo perfect pa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. How much more these people who reject the truth of God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa biyaya at habag mo. Sapagkat kahit di kami karapat-dapat, kami inari mong mga anak. Kami iniligtas mo. Kami, O Diyos, ay inibig mo. Salamat po sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesucristo. Salamat po dahil sa aking kasalanan, ikaw, Panginoon, ay naghirap sa krus. Salamat po sa kalayaan na aming tinatamo ngayon. Salamat po, O Diyos, sa himala ng aming kaligtasan. So Lord, kung paano mo kami tinawag, dalangin po namin, tawagin mo ang mga taong ito at ipayag sa kanilang katotohanan na magliligtas sila mula sa kapamakan patungo sa iyong katwiran. Hipuin mo ang mga anak mo, Lord, na maging tapat sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maging tapat sa pagsunod upang ma-enjoy namin ang katapatan mo at ang iyong kabutihan. Salamat po ng marami at huwag mo pong hayaan ng bawat isa ay alipinin ng kasalanan. So we thank you, Father. We need more than any vaccine. We need more than any medicine. We need you, Father God, to save us from this perishing world. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung nalungkot ka sa mga salita na narinig mo ngayon, kapatid, hindi mo pa naiintindihan ang mabuting balita. Because of Christ's sacrifice on the cross, He paid all these evil deeds. He paid for all the sins that man have accomplished for the past years, for more than 1,000 years. Kahit ang pinakamasamang tao ay meron pa rin kaligtasan kung tatanggapin niya ang Panginoong Jesucristo. See the grace of God, not the evil ones.